Ang banal na kasulatan ay punong-puno ng mga paanyaya sa atin. Hindi lamang sa mga alagad nung kasama ang ating Panginoon na meron siyang imbitasyon, kundi pa naman para sa iyo, kaibigan. Ang aklat ng San Mateo na sulat ni Levi Matthew ay maraming mga pangyayari sa buhay ng Panginoon samantalang siya ay nangaral sa lupang ito sa loob ng 3 taon. Sa kapitulo 14 ng Gospel of Matthew, versikulo 29 hanggang ito. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaroon kay Jesus. Ano bang pangyayaring ito, kaibigan? Ang ating Panginoon ay nagpakain ng 5,000. Nagsalita siya sa maraming mga tao. At noong nagsalita siya, tila baga hindi napansin na oras na pala para sila'y umuwi. Naghandahan sila sa kanyang sinasabi. Ang sabi nga ng isang manunulat, maging mga bata ay naunawaan ang sinasabi ng ating Panginoon. At sila ay nasa ilang. Saan sila kukuha ng pagkain para sila ay makakain at gayon din ang maraming mga tao? Ang sabi nga ng Biblia, 5,000 mga kalalakihan, maliban sa mga bata at gayon din mga kabahian. Subalit, dahilan sa kapangyarihan ng ating Panginoon, dahilan sa isang bata na merong 5 tinapay at 2 isda, ay napakain ng Panginoon ang marami. At bago umalis ang Panginoon, ay kinausap pa yung maraming mga tao at ang mga lagad ay pinauna na ng Panginoon. At sila ay pupunta sa kabilang ibayo ng dagat, ang walang iba kundi ang dagat ng Galilea. Pero sa isang pangyayari, kaibigan, ang dagat na ito sa ating tingin ay isang dagat pero lawa ito kung sa kanyang pagkaka-translate sa ibang translation, sapagkat ang tubig nito ay tabang, hindi maalat. At samantalang pinauna ng Panginoon ang kanyang mga lagad, kaibigan, nagsasagwan sila simula nung sila'y umalis. At 3:00 na ng umaga, hindi pa rin sila makaalis sa kanilang paglalakbay sa magitan ng bangka, sapagkat kanilang naranasan ang malakas na hangin. Tila baga malakas na bagyo, at tila baga ang kanilang bangka ay lulubog. Marahil sasabihin nila sa kanilang sarili, kung narito lang ang Panginoon, sana tayo ay maililigtas. At ang Panginoon ay kanyang papayapain ang tubig na malakas ang kanyang alon. At gayon din, kaibigan, sa kanilang pagsagwan, ang wika, ay tila baga hindi sila makaalis sapagkat pasalunga sa agos ang kanilang paglalakbay. At noong ang ating Panginoon ay dumating, nakita nila ang ating Panginoon ay naglalakad sa tubig. Kaibigan, si Peter ay sanay na mangisda sa dagat ng Galilea. Alam niya kapag ikaw ay lumusong sa tubig, ikaw ay lulubog. Kung marunong kang lumangoy, lalangoy ka sa tubig. Subalit nakita nila ang Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig. At sa paglalakad ng ating Panginoon, hindi nila nakilala ang Panginoon. Manapay ang sabi ng ating Biblia, napagkamala ng ating Panginoon na multo. Nagsigaw sila, multo. Pero kaibigan, ang ating Panginoon sa kanyang paglapit, ang sabi niya, ako. Marahil ang Panginoon kung minsan lumalapit sa atin, na meron siyang nais na gawin at ang kanyang approach ay hindi natin nakikilala. Marahil ang kanyang paglapit sa atin, nais niyang alisin natin sa ating pamumuhay ang isang buhay na makasalanan.
na tanggalin natin o alisin natin ang mga buhay na iwanan natin, ang atin lang kailangan, isuko ang ating sarili sa Panginoon. At ang paglapit ng Panginoon sa kanila ay isang paglapit na marahil nais niya maging sa atin na tayo ay maglingkod sa Kanya. Subalit sa Kanyang paglapit, hindi natin naunawaan. Ayaw nating maglingkod sa Kanya. Kaya nga, ang mga lagad, kung minsan at sa atin din, lumalapit siya na para bagang ito ay isang disappointment sa ating karanasan. Marahil tayo nalalangin sa Panginoon na meron siyang ibigay sa atin na nais nating mangyari sa buhay natin. Katulad ng mag-asawa, lumapit sa akin, ang sabi, Pastor, idalangin mo kami sapagkat kami ay may interview, sapagkat ang aming anak ay ikakasal sa Amerika. Noong una, sila ay nagpunta, pero sila ay nabigo. Hindi sila nakapasa sa interview. At ang sabi sa akin, Pastor, kami ay muling pupunta para kami ma-interview sapagkat nais naming makita ang kasal ng aming anak. Kaibigan, ganito kung minsan nangyayari sa buhay natin. Lumuluha tayo. Para bagang bigo tayo sa ating inihiling sa ating Panginoon. Marahil sabihin natin matanggal na tayong umihiling sa Panginoon. Bakit kaya ang Panginoon hindi ba ipinagkakalob ang ating kahilingan? Nariyan ang mga taong masama, tila baga sila nagtatagumpay. Tila baga sila yumayaman. Bakit ang mga anak ng Diyos kung minsan nabubuhay sila sa hindi nakanais-nais na pamumuhay? Nabibigo tayo sa ating inihiling sa Panginoon. Pero kaibigan, alam mo ba ang ating Panginoon? Pagka tayo umiling sa Kanya, marahil Kanyang ipagkakalob ang ating kailangan, ngayon din ipagkakalob niya. At kung sakasakali, ang ating inihiling ay hindi ba tamang panahon, darating ang panahon, ipagkakalob ng Panginoon. O marahil naman, ang ating inihiling sa Kanya ay hindi pagkakalob sapagkat sa halip na makabuti sa atin, sa ating kalagayan, ito ay makasama sa atin. Kaibigan, ang paglapit ng Panginoon sa ating pamumuhay sa araw-araw, ating bang nakikilala? Tayo ba ay nananampalataya sa Kanya? Ano man ang mangyari sa buhay natin, alam natin ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. Kaya noong nakita ni Pedro ang ating Panginoon, naglalakad sa tubig, ang sabi ni Peter sa ating Panginoon, Panginoon, ikaw ba yan? Kung ikaw yan, pwede bang ako'y pumunta sa iyo? Pariyan ako, Panginoon, ang sabi niya. Ang sabi nga sa versikulo 25 ng kapitulo 14 ng San Mateo. At sa ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila, na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga lagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, ay naglumihanan sila, nagsasabi, multo, at sila'y nagsigaw dahil sa takot. Datapwat pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. Ako nga, huwag kayong mga takot. Kaibigan, ang salita ng Panginoon ay nag-aalis ng takot. Ano man yung ating inaharap sa buhay natin, marahil malaking problema sa ating buhay, kaibigan. Ang sabi nga ng ating Biblia, kung ang Diyos kakampi natin, sino ang laban sa atin? Pagka alam mo ang Panginoon ang sumasayo, kaibigan, bakit ka matatakot? Kung siya ay kakampi mo, kaibigan, ano man ang klaseng karanasan sa buhay, maging ito ay malaking pagsubok, huwag kang matakot, sapagkat ang kanyang pangako, ang sabi, laksan ninyo ang inyong loob. At nung nakita nga ito ni San Pedro, kaibigan, ang wika ng ating Biblia, datapot pagdakay nagsalita sa kanila si Jesus, nagsasabi, laksan ninyo ang inyong loob. At sumagot sa kaniya si Pedro, nagsabi, Panginoon, kung ikaw nga ay paririananin mo ako sa iyo sa ibabaw ng tubig.
Alam naman ni Pedro kapag ikay lumusong sa tubig, ikay lulubog kung ito'y malalim. Kung nakita ni Pedro ang Panginoon ay naglalakad sa tubig, gusto ring makaranasan ni Pedro na siya ay makalakad sa tubig. At sinabi niya, halika, at lumunsad si Pedro sa daong at lumakad sa ibabaw ng tubig upang pumaraon kay Jesus. Para kung nakikita kaibigan, narito si Pedro sumasagwan. Kanyang iniwanan ang kanyang pagsagwan at pagkatapos ngayon, siya ay lumusong sa tubig at nung siya'y lumusong sa tubig, siya ay hindi lumulubog. Naglakad si Pedro. Subalit kaibigan, sa kanyang paglalakad, tumingin siya sa likuran. Tumingin siya sa paligid, inalis ang kanyang pagtingin sa Panginoon. Anong nangyari? Si Pedro, kaibigan, ay nagsimulang lumubog. Hindi ba ganun ang ating buhay? Pagka tayo nagtatagumpay, minsan nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Kapag tayo ay may tagumpay at pinupuri tayo ng maraming mga tao, nakalimutan na natin ang nagbigay ng tagumpay sa atin. Mas maganda sa ating pamumuhay pagka tayo ay nakaranas ng tagumpay, nakaranas ng, sabihin natin, maraming blessing sa atin. Sabihin natin, salamat po, Panginoon. Tingnan mo, kaibigan, ang mga sisiw. Pagka sila ay umiinom, tumitingala, para bagang may sinasabi, salamat po, Panginoon. Pero ilang kaya sa ating kaibigan na tayo ay kumakain, tayo binibigyan ng Diyos ng ating pangangailangan sa araw-araw, pagkain ng ating physical na katawan, pagkain ng ating spiritual, nalaman natin ng kalooban ng Panginoon, tayo ba ay may panahon na magpasalamat sa Kanya? Kamukha ni Pedro. Nung siya ngayon ay naglalakad, nagmalaki siya. Marahil siya ay tumingin sa likod, sasabihin sa kanyang mga kasama, tingnan ninyo ako'y nakakalakad. Subalit, nung tumingin, kaibigan, sa likuran, sa halip na makita ang kanyang mga kasama, ang nakita ang malakas na alon. At nung inalis ang kanyang pagtingin sa ating Panginoon, siya ay nagsimulang lumubog. Alam mo kaibigan, may sinasabi ang ating Biblia dito sa aklat na sulat ni San Pablo. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ating simulan na sa 2. Namasdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Ama. Ang sabi ng Biblia, masdan natin si Jesus. Kaibigan, sa maraming mga pagsubok sa buhay natin, huwag nating alisin ang ating paningin sa ating Panginoon. Sapagkat kapag ating inalis ang ating paningin sa Panginoon, malulula tayo kaibigan sa maraming problema sa buhay natin. Sanay si Pedro na siya ay mangisda sa Sea of Galilee. Pero sa pagkataon niyang kaibigan, siya'y natakot. Natakot siya. At sa kanyang pagkatakot, ang wika nga ng ating Biblia, narito ang sinasabi sa versikulo 30, Datapwat pagkakita niyang malakas ang hangin, ay natakot siya, at nang siya'y malulubog, ay sumigaw, nagsasabi, Panginoon, iligtas mo ako. Kaibigan, sa panahon na tayo nagtatagumpay, marahil ating nakakalimutan ang ating Panginoon. Pero nariyan palagi ang ating Panginoon. Bagamat sa maraming pagkakataon tayo ay lumayo sa Kanya, subalit ang ating Panginoon, nariyan siya sa ating nakatingin lang. Sa oras na kailangan natin siya, natanggapin natin bilang ating tagapagligtas, nariyan ang ating Panginoon. Si Pedro nagmayabang. Kaibigan, anuman ang iyong accomplishment sa buhay, lahat ng mga ito ay galing sa Panginoon. Kung ikaw man ay merong karangyaan sa buhay, yan ay galing sa Panginoon. Kung ikaw man ay nakabili ng magandang sasakyan, bagong sasakyan, yan ay galing sa Panginoon. Basta kaibigan, wag nating alisin ang ating pagtingin sa ating Panginoon upang tayo hindi lulubog sa kasalanan.
Kung minsan, kaibigan, sa Biblia, ang pagtingin, ang tubig ay kumakatawan sa maraming mga tao. Sa halip na tayo ay makikita ng maraming mga tao pumupuri sa ating Panginoon, lumulubog tayo. Katulad ni Pedro, lumulubog si Pedro, kaibigan. Subalit, noong sinabi sa Panginoon, Panginoon, iligtas mo ako. Hinawakan si Pedro ng ating Panginoon, kaibigan, yung kamay na yon ng ating Panginoon, na pinanghawak kay Pedro, siyang kamay, na nabayubay sa krus, siyang kamay, na nagligtas. Hindi lamang kay Pedro, kundi pa naman sa ating lahat. Naalala ko, kaibigan, noong ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus, tangi lamang si John the Beloved ang sumunod sa ating Panginoon kasama ang mga baeng nagtiwala at nagbigay ng pasalamat sa ating Panginoon. Pero maliban kay John, ang mga alagad, ang wika ay nandoon sa isang silid, natatakot sila. Subalit si John ang lumapit. Nasaan si Peter? Si Peter, sumusunod nasa malayo, ayaw niyang makilalang siya'y kasama ng Panginoon. Samantalang noon, ang sabi ni Peter, over my dead body, Panginoon. Kahit ako'y mamatay, ang sabi niya, ako'y susunod sa iyo. Pero, ang sabi ng ating Panginoon, Peter, kapag ka ang manok ay tumilawok, maalala mo. At nung ang manok ay tumilawok, naalala ni Peter ang sinabi ng Panginoon. Siya ay nagsisi sa kanyang mga pagkasalanan, sa kanyang pagkukulang. At sa pangyayaring ito, kaibigan, nung siya nagmayabang sa kanyang sarili, ano nangyari? Lubog siya. Dapat sana kanyang hindi inalis ang kanyang pagtingin sa Panginoon. There's life in a look, ang sabi nga ng awit, kaibigan. Huwag nating alisin ang ating paningin sa ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, masdan natin ang ating Panginoon. Kaya sa ating paglalakbay sa mundong ito, huwag nating alisin, kaibigan, ang ating pagtingin sa ating Panginoon. Lulubog tayo, kaibigan. Pero kapag tayo ay tumitingin sa Kanya, at tayo ay manampalataya sa Kanya, anumang klaseng panganib ang ating inaharap sa buhay natin, kaibigan, tayo ay hindi makakaranas ng kabiguan sapagkat ang Panginoon ang sumasa atin. Huwag nating alisin ang ating paningin sa Kanya. Hindi katulad ni Peter nagmayabang. Maraming mga tao kung minsan kapag sila nagtatagumpay, nagyayabang. Sa mga pasyente nga kapag sila'y dinala sa doktor, at ang doktor ay hindi napagaling ang pasyente, sabihin, kalooban ng Diyos na siya mamatay na. Pero kapag ang pasyente ay gumaling, sasabihin, ang galing ng doktor na yon. Walang attribute tungkol sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Kaibigan, ang pangyayaring ito ay isang leksyon sa buhay natin. Huwag nating alisin ang ating pagtingin sa ating Panginoon. Nasa Kanya lamang ang ating buhay, ang ating kalakasan. Tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa amin. Meron kaming buhay sa aming Panginoon. Kung kami titingin sa Kanya, walang pagsala, kami ay hindi mapapahamak. Walang pagsala na kami mabibigo sapagat nasa Kanyang tagumpay. Panginoon, kung aming titingnan ng aming sanlibutan, napakaraming mga pagsubok. Subalit, walang imposible sa aming Panginoon. Pagpalain po ng aking kaibigan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, inasahan ko sa ating muling pag-aaral, ikaw ay aking makakasama. Sapagkat kung kasama natin ang Ama, kaibigan, hindi tayo mabibigo. Tagumpay ang ating maranasan, sapagkat nasa Kanyang mga kamay ang tagumpay.